Chapter 6. Tang, pauwi naman ako, kaya huwag kang mag-alala. Wika ko kapahabang abala ako sa paglalakad, pauwi sa apartment na tinitirhan ko. Gabi na kasi tapos nakalimutan kong wala na palang nagsasakay papunta dito sa lugar namin tuwing malalim na ang gabi. Hihi, napasarap kasi ang usapan, kaya nagkalimutan na ng oras. Mag-iingat ka dyan, Apple, marami ng masasamang tao dyan. Singhal pa ni Tatang sa akin bago iyon nasundan ang sunod-sunod na pag-ubo. Pansin kong kanina pa siya umuubo. Wala naman siguro siyang sakit. Napatigil ako sa paglalakad nang nasa harap ko ako ng gate ng apartment. Maliwanag naman dito dahil sa ilaw na nanggagaling sa poste, ngunit dahil doon ay masakit din sa tenga ang mga asong ayaw tumigil sa pagtahol. Hindi naman ako mumu para tahulin ng ganito, Hais. Tang, parang malalim yata ang ubo mo ngayon, tanong ko bago inipit ng telepono sa pagitan ng tenga at balikat ko. Yung susi kailangan ko para bukas yung gate. Ayoko nang matagal dito sa labas dahil yung mga aso, akala yata ay naglalakad na lechon ako. Papapakin pa kaya ang mga ito ng mga amo nila. Hay, sasabihan ko si Aling Marites na itali ang mga aso nila, lalo na itong nasa gilid ng naglalaway na. Wala, wala ito anak, mainit lang kasi at nawala na naman tayo ng kuryente. Sagot ni Tatang bago muling nasundan ang sunod-sunod na pag-ubo. Okay, hindi na maganda ang pakiramdam ko sa pag-ubo niya at saka kaka-video call lang namin ni Katrina yung kababata kong nandoon din sa probinsya. Bakit parang may kuryente naman? Tatang, ingatan niyo po iyong sarili niyo diyan. Alam niyo naman pong wala ako dito diyan para alagaan kayo. Himutok ko sa ama na animoy, natatawa pa sa mga sinasabi ko. Rinig ko pa nga ang boses ng mga kapitbahay naming nagsusugal. Siguro ay nakabantay si Tatang sa sugalan upang mangulikta na naman ng tong. Ganyan naman ang gagawain niya para magkapera. That's not a problem to me dahil alam ko na kahit gano'n ito, pilitan si Tatang na huminto sa pagpapatong sa sugalan dahil ito titigil upang magkapera lamang, pampagamot kay mamang at pampaaral sa amin. Tigalinis siya ng mga lahat doon at pag may kailangan akong mga nagsusugal ay siya ang gumagawa at inuutusan ang mga iyon. Okay na sana pero nung makita ako na paano alilain at pagkatuwaan ng mga sugalero yung Tatang ko, nasaktan ako. Hindi ako makagalaw ng mga oras na iyon kasi hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin ko. Yun lang ang kaya kong gawin at hito lang ang pwede kong gawin para matigil na si Tatang doon at makapagtapos ng pag-aaral at ang makahanap ng maganda at marangal na trabaho. Mausok lang dito sa sugalan kaya inuubo ako. Sagot naman sa akin ang ama ko bago umalingaw-ngaw sa kabilang linya ang boses ni Aling Shuna na inuutusan na naman ang ama ko. Wala na ako magawa kundi ang mapabuntong hininga na lamang. Wala ako doon para protektahan sila. Oo, umalis ako dahil gusto kong bigyan sila ng magandang buhay. Pero sobrang hirap pala. Akala ko ay madali. Yawa, dito pa yata ako sa harap ng gate maiiyak. Tang, umuwi ka na po. Pakamusta na lang po sa mga kapatid ko at kay mamang. Hayan niyo po, may pasalubong ako sa inyo pag uwi ko. Naiiyak kong wika at akmang papatayin na ang tawag para hindi na marinig ang reklamo niya nang mabilis itong sumagot. Kahit wala ka ng pasalubong basta ay makatapos ka ng pag-aaral at ligtas ka. Masaya na kami ng mamang mo. After saying these words, my Tatang ended this call. I can't move my hands. My eyes began to get blurry when I felt tears coming out from it. I miss them. Gusto ko na silang makita pero kailangan ko magtiis. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa telepono at dahil makabawi sa pa na ay ipinahid ko na lang ang mga luhang tumulo sa mga mata ko. Yan, talagang dito pa sa harap ng gate at napaiyak. Dito pa talaga ako nagdrama. Naiiling ako. Napangisi at akmang bubuksan na ang gate nitong apartment
na tinitirhan ko nang maramdaman ko ang kakaibang presensya. Parang may tao sa likod ko. Mas lumakas ang pagtahol ng mga aso. Sinyalis na hindi ako nag-iisa. Apple, dapat pumasok ka na. Delikado na dito sa labas. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa hangin o sadyang hindi magandang pakiramdam ko, pero nagsimula ng manginginig ang mga kamay ko nang makarinig ako ng malalim na paghinga. Matakot na ako dapat, di ba? Dapat ay nagsimula na akong lumakad papasok, pero bakit parang nabato ako sa kinatatayuan ko. Sunod-sunod ang nagawa kong paglunok habang nagdadasal na sana ay bumalik ako sa katinuan at kumaripas ng takbo papasok sa apartment. Habang na lang naman na ako papasok, kaya lang natatakot ako nang gumalaw ako ay may mablot sa braso ko. Dandahan akong napakagat sa ibang labi ko nang maramdamang malapit na ang kung sino mang nasa likuran ko. Hindi magkanda o gaga sa pagtakas baba ng aking dibdib habang iniisip kung paano makakatakbo papasok nang hindi ako naabutan ng multo o kung anumang nasa likuran ko. Kailangan kong maging maingat. Baka aswang itong nasa likod ko. Hindi ko man nakikita at maingay man ang paligid dahil sa mga aso, pero ramdam kong may nilalang sa likuran ko. Wah! Kakasabi ko lang na gusto kong makapagtapos para sa mga pamilya ko. Huwag naman ganitong klase ng tapos, Lord. Hindi na po talaga ako mag-isip masama sa kapwa ko. Basta po, iligtas nyo lang ako sa aswang o kung sino mang milagro na nasa likuran ko. Dahil sa takot at kaba, hindi ko inaakalang tutulo muli ang mga luha ko. Yawa na iyak ako dahil sa takot at matatakutin ako. Help! Namamaos na boses ng isang lalaki ang nagpapigil sa akin sa pagmakaawa. Namamaos, may multo bang namamaos ang boses? Unti-unting napalis ang kaba ko sa muli ng salitang help ay ungol ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa paligid, hindi rin umuungol ang mga multo. Si Save muling wika ng kung sino at akmang haharapin ko na ito para tignan ang biglang may yumakap sa akin patalikod. Yawa, hindi na makapaniwala, walang kahit anong salita ang gustong lumalabas sa bibig ko habang dinadama ang yakap ng kung sino. Walang multo ang nagyayakap. Mana pa kong manyak. Ramdam na ramdam ko ang pag-init ng pagkabila kong pisngi at akmang tatanggalin na ang pagkakayakap ng kung sino sa akin. Ngunit otomatikon niyang binitawan ako. Alam kong nanghihina siya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero nanghihinang ako ng pakawalan. Yawa, hindi dapat nang manghina at hindi dapat ako pumayag na yakapin ang kung sino-sino, dalagang probinsyana ako. Mula sa gulat na emosyon ay unti-unting napalitan ng inis ang mukha ko habang unti-unting humaharap sa nilalang na may lakas loob na yumakap sa akin. Nayakapin ako. My mouth dropped and my heart sank when I saw the culprit straight na nakaluhod na siya sa malamig na semento at nang mas nakakagulat ay ang paghabol niya sa sariling hininga habang bakas na kulay puting jacket niya ang mantsa ng dugo. Anong nangyari? Sino siya? Bakit puro dugo siya? Delikado ang taong ito. Hindi na ako nagdadalawang isip pang ihakbang ang mga paa ko paatras habang nakatuon pa rin ang gulat na balisang mga titig ko sa lalaking nahabol ang mga sariling hininga. Who this did to him? Save paos na pakiusap ng estranghero, kasabay niyon ay ang unti-unting pagtaas ng ulo niya, kaya naman malayang malaya ko ang napagmasdan ang kanyang mukha. May bahid ng dugo ang mga pisngi at pawis na pawis siya, ngunit hindi iyon naging hadlang para takpan ang totoong mukha niya. He's so beautiful. Itim na itim ang mga mata at napaka-inosenteng tingnan. Gulo ang itim na itim nitong bihok. Kaya naman mas lalong naging nakakaakit ang itsura niya. I never seen someone who's perfect like him. Yes, parang ang ui ko kung sabihin kong he's beyond perfect yun. Pero yun talaga ang nakikita ko sa malaanghel niyang mukha.
Anong nangyari sa'yo? Hindi ko makapaniwalang tanong sa estrangherong napahawak sa dibdib niya bago gumapang upang mahawakan ang nanginginig at nanalamig kong mga kamay. I'm fighting for my life, he said before moving his thin, pale lips to give me the most sweetest smile I ever see. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko habang nanatili naman akong tulala at hindi makapaniwala. Anong klaseng multo ang sumapi sa akin at naging ganito ako sa isang lalaki? Bakit nagawa niyang patigil ako sa pagpanginginig? Hindi ako mahilig sa gwapo pero ang lalaking ito, may ginawa siya sa akin para patigilin ang utak ko sa pag-iisip ng masama. Yung mga titig niya sobrang inosente at nanghihina. Anong gagawin ko? He helped me, ungol ng anghel sa harapan ko na unti-unti nang binitawan ang nag-iinit kong palad. Nanghina siya lalo hanggang sa wala nang nagawa kundi ang mapalupasay sa malamig na simento dito sa kalsada. Magpapatuloy ang Chapter 7.